Napag-isipan mo na ba kung bakit may mga tao na mas successful kaysa sa iba? Hindi laging dahil sa swerte o talento. Malaki ang parte ng self-improvement dito. Sa patuloy na pagpapabuti ng ating sarili, nabubuksan natin ang mga pintuan ng tagumpay na dati sarado. Pero hindi laging diretso ang daan. May mga gawi na sumasalanta sa ating pang-araw-araw na buhay at humahadlang sa ating pag-unlad. Panahon na upang kilalanin at iwanan ang mga hadlang na ito. Ngayon, tatalakayin natin ang 10 mga gawi na dapat mong iwanan para gawing mas madali ang iyong buhay. Una sa listahan, ang ating matagal ng kaaway, procrastination. Ito ay ang sining ng pagpapaliban o pagpapalipat-lipat ng mga gawain na kadalasang nagreresulta sa mga oportunidad na nasayang at hindi natupad na potensyal. Madalas, ang procrastination ay nanggagaling sa takot, discomfort o simpleng kakulangan ng inspirasyon. Ngunit ang katotohanan, hindi naghihintay ang oras para sa sinuman. Bawat segundo na lumipas ay isang segundo na hindi na maaaring ibalik, kaya't napakahalaga ng time management. Ito ay tungkol sa pagbibigay prioridad sa mga gawain, pagtatakda ng mga realistic na layunin, at pagsunod sa mga ito. Paano natin malalabanan ang gawin na ito? Kumilos. Magsimula sa maliit, hatiin ang mga gawain sa mga madaling parte, at bigyan ang iyong sarili ng gantimpala pagkatapos. Magtakda ng deadlines at sundin ang mga ito kahit ano pa ang mangyari. Gamitin ang mga tool at apps upang tandaan ka sa iyong mga gawain at deadlines. Tandaan, ang oras na nawala ay hindi na maaaring mabawi. Kaya't tigilan na natin ang pagpapaliban at magsimula na tayo ngayon. Susunod, ang gawin ng pagtataglay ng negativity. Ito ay isang maliit ngunit mapanlinlang na nilalang na kumakain sa iyong enerhiya, ambisyon at potensyal. Parang isang madilim na ulap na lumilipad sa iyong isipan na nagbibigay ng anino sa iyong mga saloobin at kilos. Ang negativity ay hindi lamang nakaapekto sa iyong kalusugan sa isipan, nagdudulot din ito ng stress at pag-aalala, ngunit ito rin ay sumisira sa iyong produktibidad. Lumilikha ito ng hadlang sa pagitan mo at ng iyong mga layunin, na ginagawa ang pag-akyat na tila mas matarik kaysa sa totoo. Ngunit heto ang magandang balita. Maaari mong baguhin ito. Maaari kang magtanim ng positibong pananaw. Magsimula sa pagtanggap sa negatibidad kapag ito ay dumapo. Pagkatapos, hamunin ito gamit ang mga positibong saloobin at pahayag. Paligiran ang iyong sarili ng mga positibong impluensya. Tandaan, ikaw ang kapitan ng iyong kaisipan. Ikaw ang nagpapasya sa direksyon nito. At heto ang isang maliit na lihim. Hindi lamang nagpaparamdam sa iyo ang positibidad ng mas maganda. Ito rin ay nagbubukas ng daan patungo sa tagumpay. Ito ay naghuhumok ng mga pagkakataon, nagpapalago ng magandang mga relasyon, at nagtutulak sa iyo patungo sa iyong layunin. Tandaan, ang positibidad ay nagpapalaki ng tagumpay. Pangatlo sa listahan ay ang takot sa pagkabigo. Ang takot na ito ay maaaring nakakaparalisa. Ito ay maaaring pigilan tayo sa pagtanggap ng mga panganib, sa paglabas sa ating comfort zone, at sa pagsubok ng bagong mga bagay. Ito ay maaaring magtulak sa atin na tumanggap ng katamtaman sa halip na tanggapin ang pinakamahusay. Ngunit narito ang katotohanan, ang pagkabigo ay hindi ang kabaligtaran ng tagumpay. Ito ay bahagi ng tagumpay. Bawat dakilang inventor, bawat matagumpay na negosyante, bawat lider na nagbabago ng mundo ay nakaranas ng pagkabigo. Sila ay humarap ng mga hadlang at pagkabigo. Sila ay nagkamali at sila ay nag-aral mula rito. Dahil iyan ang kahulugan ng pagkabigo. Ito ay isang aral. Ito ay isang pagkakataon upang lumago, upang mag-improve, upang maging mas matatag at mas matalino. Kaya't huwag matakot sa pagkabigo. Yakapin ito. Tingnan ito bilang isang hakbang sa iyong landas
patungo sa tagumpay. Gamitin ito bilang isang kasangkapan para sa pagpapabuti ng sarili. Matuto mula sa iyong mga pagkakamali at pagkatapos ay magpatuloy, mas matatag at mas marunong kaysa dati. Dahil tandaan, ang pagkabigo ang pinakamahusay na guro. Sa pang-apat na pwesto, narito ang sobrang pag-iisip. Parang gulong ng hamster sa iyong isipan, patuloy na umiikot ng walang patutunguhan. Ang sobrang pag-iisip ay maaaring magparalisa sa iyong proseso ng pagdedesisyon. Iniwan ka na lamang sa isang takbo ng paano kung at sana. Ito ay hindi lamang isang balakid sa pag-unlad, kundi isang malaking epekto rin sa iyong kalusugan sa isipan na nagdudulot ng pag-aalala, stress at kahit depresyon. Ngunit heto ang mabuting balita. Ang sobrang pag-iisip ay isang gawi at tulad ng anumang gawi, maaari itong baguhin. Magsimula sa pagkilala kapag ikaw ay na-stuck sa isang cycle ng sobrang pag-iisip. Kapag alam mo na, maaari mong pigilan ang proseso. Magsanay sa pagiging mindful, nakatuon sa kasalukuyang sandali sa halip na magpakabahala sa mga nagawa mo na o sa mga kahiwagaan ng hinaharap. Magpalakas ng isang mindset sa pagsasaayos ng problema, paghahatiin ang mga hamon sa mga madaling bahagi. At tandaan, ang pagiging perpekto ay isang katang-isip lamang. Maging mabait sa iyong sarili, tanggapin na ang mga pagkakamali ay bahagi ng proseso ng pag-aaral at magpatuloy. Ang sobrang pag-iisip ay pumapatay sa kaligayahan. Kaya't palitan natin ito ng aksyon, pagtanggap at pag-unlad. Sa kalagitnaan, nasa panglimang pwesto ang gawin ng hindi pagtatakda ng mga layunin. Isipin ang pagsisimula sa isang paglalakbay na walang patutunguhan. Ganyan ang buhay na walang layunin. Ang mga layunin ay nagbibigay ng isang roadmap para sa tagumpay. Pinapanatili nila tayong nakatuon, motivated at accountable. Magsimula sa pagtatakda ng mga maliit at maabot na mga target. Pagkatapos, unti-unti mong punuan ang iyong mga layunin. Maging tiyak, gawin ang iyong mga layunin na masusukat, maaabot, may katuturan, at nakatali sa oras. Tandaan, ang mga layunin ay hindi lamang tungkol sa pag-abot sa isang destinasyon, ngunit tungkol din sa paglalakbay ng personal na paglago. Ang mga layunin ay nagbibigay ng direksyon sa buhay. Tuloy na tayo sa pang-anim, ang kakulangan ng self-discipline. Isang mahalagang bahagi sa pagkamit ng anumang antas ng tagumpay, ang self-discipline, ang puwersa na nagpapatakbo sa iyo patuloy na pasulong, kahit na ang mga hamon ay mabigat. Ito ang kakayahan na kontrolin ang iyong mga pagnanasa, damdamin at kilos upang manatiling nakatuon sa kung ano ang kailangang gawin upang maabot ang iyong mga layunin. Ngunit paano mo bubuuin ang gawin na ito? Magsimula sa pagtatakda ng mga maliit at madaling maabot na mga layunin para sa iyong sarili. Itatag ang isang rutina at sundan ito. Magsanay ng pagkakaroon ng pasensya at tiyaga, at sa paglipas ng panahon, mas madali mong mapapanatiliing disiplinado. Tandaan, ang self-discipline ay hindi tungkol sa pagpapahirap sa iyong sarili, kundi tungkol sa paggawa ng mga desisyon na magdudulot ng pangmatagalang kasiyahan at tagumpay kaysa sa pansamantalang kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagpapamalas ng iyong sariling kontrol sa iyong buhay, paggawa ng mga desisyon na naglilingkod sa iyong pinakamahusay na interes, at pagiging tapat sa mga desisyon na iyon. Ang disiplina ang tulay sa pagitan ng mga layunin at tagumpay. Kaya't simula ng unang hakbang, tawirin ang tulay na iyon at tingnan kung saan ka dadalhin ng self-discipline. Sa ikapito, ang unhealthy lifestyle. Isipin ang isang sasakyan. Gusto mong magpatakbo ng maayos na dadalhin ka mula punto A hanggang punto B nang walang anumang aberya. Ngunit ano ang mangyayari kung ikaw ay maglagay ng soft drinks sa tangke ng gasolina sa halip na gasolina?
Ang parehong prinsipyo ay maaring mag-apply sa ating mga katawan. Ang hindi malusog na pamumuhay na kinabibilanggan ng mababang kalidad na nutrisyon, kakulangan sa ehersisyo, at hindi sapat na pagpapahinga ay maaring magdulot ng malaking pinsala sa ating produktibidad at pangkalahatang kalagayan ng kalusugan. Magsimula sa paggawa ng mga maliliit na pagbabago. Isama ang higit pang prutas at gulay sa iyong dieta. Maglaan ng oras para sa pisikal na aktibidad, kahit pa ito ay simpleng mabilisang lakad sa paligid ng iyong lugar. Bigyan ng prioridad ang pagtulog. Ito ay panahon kung kailan ang ating katawan ay naghihilom at nagpapabata. Tandaan, hindi ito tungkol sa mga malaking pagbabago na biglaan. Ito ay tungkol sa patuloy na pagpili ng malusog na mga desisyon. Ang iyong kalusugan, ang iyong kayamanan. Huwag maghintay hanggang huli na ang lahat para mapagtanto ito. Lumipat sa mas malusog na pamumuhay ngayon. Pangwalo sa listahan ay ang pamumuhay sa nakaraan. Isang ugali na maaaring mag-angkla sa atin, na pumipigil sa atin sa pagsulong at pagkamit ng ating buong potensyal. Madaling ma-stuck sa isang cycle ng pagsisisi o nostalgia, pag-replay ng mga lumang alaala na parang sirang record. Ngunit, ang totoo, walang halaga ng pag-iisip ang makakapagpabago sa nangyari na. Sa halip, maaari nating piliin na matuto mula sa ating mga nakaraang karanasan, gamit ang mga ito bilang mga hakbang tungo sa personal na pag-unlad. Kabilang dito ang pagkilala sa ating nakaraan, pagtanggap nito, at pagkatapos ay palayain ito. Upang higit na tumuon sa kasalukuyan, subukan ang mga pagsasanay sa pag-iisip tulad ng pagmumuni-muni. Ang mga ito ay maaaring makatulong sa iyo sa ngayon na ginagawang mas madaling magplano para sa iyong hinaharap. Tandaan, ang pag-alala sa nakaraan ay kadalasang nakakabulag sa atin sa mga pagkakataong nasa harapan natin. Kaya, sikapin nating mamuhay sa kasalukuyan na may mata sa hinaharap. Sa huli, ang nakaraan ay hindi maaring baguhin, ngunit ang hinaharap ay nasa iyong kapangyarihan. Pangalawa sa huli, sa numero 9, ay ang lack of persistence. Madalas na hindi napapansin, ang pagsisikap ay isang mahalagang sangkap sa recipe ng tagumpay. Ito ang gasolina na nagpapanatili sa makina ng ambisyon, ang puwersa na nagtutulak sa atin kapag ang sitwasyon ay mahirap. Isipin ang pagsisikap bilang ang hindi natitinag na paniniwala sa iyong mga kakayahan, ang hindi matitinag na pananampalataya sa iyong mga layunin. Ito ay tungkol sa paninindigan sa harap ng kahirapan, tungkol sa pagbangon pagkatapos ng bawat pagkatisod. Ngunit paano natin linangin ang pagsisikap? Nagsisimula ito sa pagbabago ng pag-iisip. Kilalanin na ang mga hamon ay hindi mga hadlang sa daan, ngunit mga hakbang. Yakapin ang kabiguan bilang isang guro, hindi isang pahirap. Magsanay ng pagiging matatag. Kaya't kung ikaw ay naghahabol ng pangarap, sumusunod sa isang pagnanais, o nagsusumikap para sa isang layunin, tandaan na dalhin ang pagsisikap sa iyong toolkit. Dahil sa pagsisikap, tiyak na magbubunga ng tagumpay. Number 10, ang ignoring personal growth. Ito na siguro ang isa sa mga nakapipinsalang gawi na makakapagpatigil sa ating buhay. Para kang na-stuck sa hamster wheel, tumatakbo ng tuloy-tuloy ngunit hindi talaga pupunta kahit saan. Madaling malunod sa araw-araw na gawain at kalimutan ang sariling pag-unlad. Ngunit tandaan, hindi tayo mga static na mga nilalang. Tayo ay dapat na mag-evolve, mag-aral, at lumaki. Ngayon, ang pagbibigay prioridad sa personal na pag-unlad ay hindi nangangahulugang kailangan mong mag-enroll sa maraming kurso. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga maliit ngunit patuloy na hakbang upang mapabuti ang sarili. Maaaring ito ay sa simpleng pagbasa ng isang kabanata ng self-help book araw-araw o paglaan ng 10 minuto para mag-meditate.
Maaari rin itong magtampok ng paghahanap ng feedback, pagtatatag ng personal na mga layunin, o kahit na ang paglaan ng oras upang magbalik tanaw sa iyong mga aksyon at desisyon. Tandaan, bawat hakbang, kahit gaano pa ito kaliit, ay nagdadala sa iyo patungo sa pagiging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Ang personal na pag-unlad ay ang daan tungo sa tagumpay. And there you have it. Mula sa pagpapaliban, negatibismo, takot sa pagkabigo, labis na pag-iisip, hindi pagtatakda ng mga layunin, kakulangan sa disiplina sa sarili, hindi malusog na pamumuhay, pagmumuni-muni sa nakaraan, kakulangan ng pagsisikap, at pagpapabaya sa personal na pag-unlad. Ito ang mga balakid sa iyong tagumpay. Ngunit tandaan, may pagkakataon pa upang magbago. Simulang baguhin ang mga gawing ito, isa-isa, tungo sa isang mas magaan at matagumpay na bukas. Magsimula ngayon at baguhin ang iyong buhay isang hakbang sa bawat pagkakataon.